Nagbabalik po ang Rise and Shine Pilipinas. Noel, ang Pilipinas ay isa pa rin sa mga bansa na may pinakamataas na kaso ng tuberculosis o TB. Nakakalungkot ito pero patuloy pa rin ang laban kontra TB at tuloy-tuloy din tayo sa pagbibigay impormasyon patungkol sa sakit na ito. Kaya naman Audrey, at bilang bahagi ng ating pakikiisa sa World Tuberculosis Day, tara na't makinig at yung makinig sa karagdagang impormasyon at paalala ng internist at pulmonologist na si Dr. Ralph Royeca. Magandang umaga po, Doc. Doc, good morning. Good morning, Doc. Po, Sir Noel, Sir Audrey, mga ka-RSP. Magandang umaga po. Ayan, unang tanong kaagad, Doc, gaano po ba karami ang bilang ng mayroong tuberculosis dito sa Pilipinas? So ang Pilipinas po ay ang pang-apat na bansa sa buong mundo na may pinakamaraming kaso ng tuberculosis. In fact, noong 2023, ang estimate ng DOH ay there are around 600,000 cases. O medyo marami pa na. Nabanggit din po ni Dr. Tan kanina na ang TB ang 8th leading cause of death in the entire Philippines. So approximately mga 70 na katao ang namamatay dahil sa TB araw-araw dito sa Pilipinas. Okay, Doc Ralph, para po maunawaan ng ating mga kababayan kung ano nga ba itong sakit na ito, no? Lubha po ba itong nakakahawa? Paano ito kadalasang naipapasa mula sa isang tao papunta sa iba? So ang tuberculosis po ay isang sakit na ang sanhi po ay mikrobyo o yung bacteria. Ang buong pangalan po ng bacteria ay yung Mycobacterium tuberculosis. Makukuha po natin siya mula sa ibang tao na merong TB. So kapag sila ay uubo o tatawa o babahing, mapupunta sa hangin yung mikrobyo at kapag ito ay nalanghap natin, doon po tayo maaaring makakuha ng sakit. Okay, Doc, dahil airborne po ito, no? Sino-sino po yung mga tao na may mataas na risk sa pagkakaroon ng TB o mahawaan ito? Okay, so magandang tanong po yan, Sir, dahil hindi lahat ng individual ay ganun kadaling makakuha ng infection. So ang unang grupo na tao na madaling makakuha nito ay ang mga may edad o kaya naman yung masyado pang bata dahil mahina or kompromiso ang kanilang immune system. Pangalawa ay ang mga individual na may ibang sakit, lalong-lalo na pa ang diabetes o kaya HIV, AIDS, may mga cancer o nagda-dialysis, kunwari. At ang pangatlong grupo ng individual na madaling makakuha ng tuberculosis ay ang may bisyo, lalo na po ang paninigarilyo o pag-vape o kaya naman ang mga malakas uminom ng alak. Ayan, Doc, ano naman po ang ibig sabihin kapag sinabi na may latent TB infection at active TB disease ang isang tao? Ang active tuberculosis po ay ang aktibo na uri ng TB kung saan ang pasyente ay may mga sintomas o kaya naman may ebidensya ng tuberculosis na nakikita sa x-ray ng baga. On the other hand, yung latent tuberculosis na tinatawag po natin, yun po yung inactive o yung tulog na uri ng TB. So wala pong sintomas ang isang tao at walang nakikita na senyales ng infection sa kanyang baga. Nagtatago lamang yung mikrobyo doon sa kanilang katawan. So maaari po itong pumunta sa active na uri ng tuberculosis in the future. Well, Doc, pangkaraniwan, ang mga tao nagsa-self-medicate pagdating sa ubo. Iniisip natin baka ubo lang to, kahit medyo hirap ka ng huminga. Pero paano po ba talaga malalaman kung ito'y hindi na pangkaraniwang ubo at ito'y TB na? So ang typical na sintomas po ng tuberculosis ay 2 linggo o mahigit ng pag-uubo. Pwede pong may kasama din ito na lagnat o kaya naman yung nababawasan ng timbang na hindi sinasadya or yung pinagpapawisan sa gabi. So yun po yung 4 na cardinal symptoms ng tuberculosis. So hindi naman po ibig sabihin na lahat ng uri ng pag-uubo ay automatic na tuberculosis. So usually ganun po siya, 2 linggo o mahigit
at posibleng may kasama na ibang sintomas pa. Doc, na-mention mo yung mga signs and symptoms. Ano naman ang mga sanhi kung bakit nagkakaroon ng TB? So tulad nung nabanggit ko po kanina, ang mga madalas na nagkakaroon nito ay yung mga grupo ng individual na at risk po. Ano? Ang preventable po o yung maaari nating iwasan para hindi magka-tuberculosis ay umiwas po ng paninigarilyo o kaya naman magpalakas ng immune system. So kailangan po dito ay sapat na tulog ang meron sa atin at kumain ng masustansya na pagkain. At syempre po ay umiwas sa mga individual na merong konfirmadong tuberculosis. Well, Doc, may lunas po ba ito? Ano po yung mga treatment options sa tuberculosis? So ang tuberculosis po sa tulad nung nabanggit natin kanina, medyo mabigat yung burden niya sa healthcare industry natin, lalo na dito sa Pilipinas. Pero ang totoo po dito ay madali lang po siyang magamot. So libre po ang screening sa TB DOTS o yung sa mga barangay health center po natin. And ang treatment po dito ay simpleng tableta po lamang. So 6 na buwan na gamutan na ibibigay din po ng libre ng ating gobyerno ng TB DOTS. Alright, Doc, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin ngayong umaga. Muli, nakasama po natin ang internist at pulmonologist na si Dr. Ralph Ruyeca. Doc, maraming salamat. Thank you po.